Meron tayong dalawang 550 watts na solar panel yan. Yan, 45%. Charging siya ng 100. Ayan, nasa 407 yun. Ayan, nasa 800 watts na yun. Pagkakasama yung luto. Ngayon, kung hindi kasama yung luto, nasa 400 watts. Tapos ito, yung isa, 12, 1, 2, 3, 330. Meron naman 330 ng madaling araw siya na wala. So guys, ngayon maraming kasing nagtatanong kung ano yung mga napapagana ng ating solar setup. Papakita ko sa inyo ano yung napapagana, tapos buhayin natin lahat. Tingnan natin kung hanggang gaano katagal ko siya nagagamit. Di naman kasi siya pare-parehas kasi depende yun sa kung full charge ba, ilang percent. Hindi natin malaman kasi depende talaga yun sa araw. Yan yung araw natin ngayon, no? Tirig na tirig. Maganda. Ngayon kasi, ako lang mag-isa dito sa bahay. Pumasok ang mga bata. Tingnan natin kung ano kung ilang watts yung ating konsumo ngayon. Ayan, sa 175. Ako lang kasi mag-isa dito. Ayan, ang nagana ngayon ayan, TV. Ito kasi medyo malakas to. Sa 100 plus ang wattage nito. Nasa 130 o 150 yata. Tapos itong ating electric fan, yung ating rep, hindi naman natin to pinapatay. Tapos mayroong may mga konsumo rin naman yan. Yung ating orasan yan. Tapos may orasan pa rin tayo dito. May konsumo rin yan. Sa ngayon, yun yung ating konsumo. Yun yung ginagamit natin ngayon. Pero sa gabi kasi, syempre magbabago na yan. Meron na yung ilaw. Tapos marami na rin electric pa na bukas. Tignan natin yung setup natin sa taas. Yan, dito tayo sa bubong. Meron tayong dalawang 550 watts na solar panel yan. Isang 550 watts, isang 550 watts, dalawa yan. Tapos yung ating solar charge controller, dalawa din. Dalawang 40 ampere na SRNE. Tapos ito, dinagdagan ko yan ng support para hindi siya liliparin dito. Kasi nung mga nakaraan, may bagyo. Buti na lang hindi masyadong tumama dito sa amin. Tapos ito yung ating solar charge controller, dalawang 40 ampere. Tapos meron tayong 1500 watts na inverter. Ito. Ayan, nagana yung pan niya ngayon. Nakaset tayo ng 40. Ito, hindi ko pa rin ayos hanggang ngayon. Bali yan ngayon, nagcha-charge. Tignan natin sa app kung ilang percent na yung battery natin. Yan, 45%. Charging siya ng 120 watts. Yan, pabago-bago kasi pagka nasinaga ng araw, tataas. Pagka nalagyan ng ulap, bababa yung harvest natin. Ayan, naging 124, 138, 150. Ayan, pataas siya. Tapos 45% yung battery natin. Ngayon, ganun yung kanyang charging. Ay, tumaas na yung ating 250 na. Yung charging niya, kunwari may konsumo ka na 250, tapos yung harvest mo ay 500 watts, mangyayari niyan, yung konsumo mo sa bahay na 250, yung solar panel natin, doon sa konsumo ng bahay siya pupunta. Yung matitira, doon sa battery. Parang ang nangyayari niyan, automatic na priority ng solar panel natin o yung charger na makapag-produce doon sa ating konsumo, tapos doon sa battery. Kaya pag sinabay mo yung charging at yung konsumo, yung load, ganun ang mangyayari. Pero kung i-charge mo siya ng walang kasamang load, naka-Meralco ka habang nagcha-charge, syempre mas mabilis yung charging ng battery natin. Bali, ulitin lang natin, no? Ang ginagamit natin na appliances dito, ayan, dalawang electric fan, isang TV, rep, tapos yung mga orasan natin. Meron tayong rice cooker, meron tayong computer, dyan tayo nag-edit. Tapos meron tayong tatlong clip fan doon sa loob. Mga ilaw, sa banyo may ilaw. Ito ilaw, ito ilaw, ito. Kasi ito malakas na to, hindi namin binubuhay itong isa. Pagka buhay na to, sakop niya na lahat. Ayun na. Tapos may ilaw din sa labas. Meron tayong aircon pero hindi natin siya sinama sa solar. Tapos meron tayong washing machine. Bali, hindi ko rin siya ginagamit sa solar kasi ang tubig dito sa amin sa gabi lang malakas. Kaya ang ginagawa namin, sa gabi naglalaba. Kasi pag sinabay namin yung washing machine sa gabi, nanonood ng TV, maraming electric fan, buhay yung rep. So sobra na siya dun sa wattage.
Tsaka taas baba yung wattage niya. Hindi maganda. Kaya ang ginagawa ko, sinasaksa ko yung washing machine dun sa Meralco. Hindi natin sinasama yun. Tapos may plancha rin tayo, hindi rin natin ginagamit kasi mataas din yun, 1000 watts agad yun eh. Nagpa-plancha kami sa gabi din. Kasi may pasok sa umaga, sa gabi talaga nagpa-plancha. Hindi namin sinasama yun, sa Meralco yun. Tsaka kasi nga, 1,500 watts lang yung ating inverter. Kapag sinamahan mo siya ng, pag kinumpleto mo lahat, hindi talaga kakayanin. Tapos yung inverter na yon, yung watt meter ko, sinet ko lang ng hanggang 1,200. Pag sumagad siya sa 1,2, para hindi naman masobrahan sa inverter, ikakat niya na yung 1,200 watt. Ngayon, simulate natin, no? Buhayin natin lahat nung, halimbawa gabi na, nandito na kami lahat, yung mga bata, nanonood, nagcha-charge, mga charger yan, nagko-consumo rin yan. Simulate natin, buhayin natin lahat yung appliances natin na ginagamit sa gabi. Tapos, sabayan natin ng rice cooker para makita natin kung gaano kataas ba yung, kung ilang watts ba yung nako-consumo natin sa gabi. Gawin natin, buhayin natin yung ating computer. Buhay 3 clip fan. Ito ating computer, buhay. Tapos ito kasi, ayan, okay na, huwag na natin lagyan ng sounds kasi para makapag-video tayo. Pero tataas pa kasi yung wattage niya pagka merong sounds. Ito, buhay natin yung ilaw dito kasi binubuhay talaga yun sa gabi. Ayan. Tapos yung rep natin, buhay naman talaga yan. Electric fan. Ayan, buhay din. Bali, 2 electric fan. TV. Ilaw, yung rep, okay na. Tapos isang ilaw sa labas. Tingnan natin kung ilang watts yung konsumo natin ngayon. Pag di nagluluto. Hindi buhay yung ating rice cooker. Ayan, nasa 407 yun. Pero tataas pa yun kung merong sounds yung TV. Kasi may watts pa yung speaker eh. Tapos saksak din natin itong ating rice cooker. Yung rice cooker namin, nasa 400 watts lang to. Saksak natin. Tapos, kunwari nagluto tayo. Ayan, nakakook na siya. Tignan natin kung ilang watts yung lahat-lahat na yan. Ayan, ang konsumo natin nasa 810 watts kapag ka nagluto sa gabi. Hindi naman tayo nagluluto. Ayan, nasa 800 watts na yun pagkakasama yung luto. Ngayon kung hindi kasama yung luto, nasa 400 watts, minsan nagpa 500 sa gabi. Kaya hindi ko na sinasama yung washing machine tsaka yung plancha. Tapos yung aircon di talaga natin sinasama yun kasi malakas kaubos ng battery yun. Ayun yung konsumo natin. Tapos gaano katagal ba yun bago malobat? Ngayon ang sagot doon ay iba-iba, hindi pare-parehas. Kasi minsan nagsisimula yung wala nang charge, mga alas 4, 3:30 minsan wala nang araw o hindi na siya nakaka-harvest masyado. O sabihin natin alas 4. Alas 4 hanggang minsan pagka full charge siya, umaabot siya ng 3 AM o kaya 2 AM. Kasi pagdating naman ng alas 9, alas 10, matutulog na. Ang buhay na lang sa amin ay clip fan, tapos yung rep, na lang. Tapos kapag hindi siya full charge, minsan umaabot lang siya ng 11. Tingnan natin doon sa app natin na watt meter. Hindi kasi pare-parehas. Depende yan sa karga ng battery. Tsaka kung gaano kaaga kaming matutulog. Tulad ngayon, bali merong pagkakataon na simula, kasi malolobat siya sa madaling araw. Tapos sa umaga, alas 7 o alas 8, magcha-charge na yung battery. Pag nakuha niya yung low voltage reconnect, papasok ulit siya sa solar, dire-diretso na yan hanggang ma-charge yung battery kung hanggang saan siya abutin. Gagamitin namin yon. Minsan maabot siya ng alas 12, tulad dito, alas 12 ng gabi, namatay na siya. Tapos minsan talagang sobrang, kasi kapag maulap, wala talaga. Minsan umaabot lang siya ng 10, mga 10. Ito tulad dito 10. Tapos nung meron ding pagkakataon na 2 AM mawawala na. Simula siya ng alas 7. Tapos ito, yung isa 12, 1, 2, 3, 3:30.
Meron naman 3:30 ng madaling araw siya nawala. Simula yon, pumasok siya siguro ay 12, 11, 10, 9, 8, 7. Mga 7, pasado 7 yan. Nag-reconnect na siya, tapos namatay siya 3:30 ng madaling araw. Tapos may pagkakataon naman na talagang wala. Minsan 9, wala na. Basta kasama na dun sa sa luto yun Nag-rice cooker kami doon. Hindi yun nagtitipid, walang tipid-tipid doon. Kung ano yung normal na gamit, yun. Tapos ito nga pala yung ating battery. Nakatali kasi yan, gawa ng bumagyo nga nung nakaraan yan. Gentai na 280 Ah. May Bluetooth yan. Gentai. Ayun, bali yun yung ating konsumo, tsaka kung gaano katagal natin nagagamit. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Maraming salamat.